Isang binata ang nadiskubre na may superpowers pala siya at iniisip kung paano niya ito gagamitin sa normal na mundo. Samantala, may supervillain naman ang gustong maghasik ng lagim sa Metropolis at nakasalalay kay Superman na iligtas ang mga residente ng syudad mula sa panganib. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng My Adventures with Superman. Nagsimula ang kwento sa isang bata na ang pangalan ay Clark, at pilit na gustong makuha ang saranggola sa puno pero lubhang mataas ito. May isang kotse naman ang mabilis na dumadaan at binalaan niya itong magdahan-dahan dahil sa may lubak ang kalsada. Isang ina ang busy sa pagpapakain ng anak at nagulat nang mawala ng kontrol ang sasakyan, kaya siya ay nagpanik. Mabait si Clark, at desperado na tulungan sila kaya tumakbo ang bata at di namalayan na gumising ang nakatago niyang kapangyarihan. Biglang bumilis siya at nakakagulat na naging malakas din para hilahin ang sasakyan na bubunggo sana sa may puno. Nagtagumpay siyang iligtas ang buhay ng mag-ina kaya nagtataka siya, at nung lapitan niya ulit yung saranggola, tumalon ito ng mataas at nakuha niya rin yun sa wakas. Sorpresading lumulutang na pala siya sa ere, kaya lumipad din siya sa mga ulap at ramdam ang mabilis na hangin nito sa kanyang masayahing mukha. Lumipas ang mga taon at lumaki na si Clark, at sa paggising mula sa kama ay nasira niya ang orasan. Sa banyo, pinaghahandaan niya ang interview sa bagong trabaho nang magulat siya, at nasira din ito ang gripo sa may lababo. Sinusuot naman niya ang kanyang rubber shoes pero nasira din agad ito. Sa kanyang morning exercise, narinig niya na may pusa na humihingi ng saklolo, kaya tinulungan niya agad ito at ibinigay sa naghahanap na may-ari. Pagkapunta niya sa isang convenience store, nakilala niya ang isang magandang binibini na si Lois, at nagpasalamat ito sa pagbukas niya ng pintuan. Nagmamadali na ngayon ang bida kasama ang kanyang roommate na si Jimmy, at parehas silang mag-a-apply para maging intern sa Daily Planet. Dahil busy sa pagkuha ng mga litrato ang kaibigan, hindi namalayan ang rumaragasang truck kaya kinailangan siyang iligtas ng bida. Sa loob ng opisina, biglang pumasok si Lois na meron daw siyang iniimbestigahan na bagong scoop, at ipinakita ang mga ninakaw na mga delikadong robot mula sa isang pasilidad. Pero sabi ng boss na isa lang siyang intern, kaya ang mas mabuti na lang daw niyang gawin turuan yung mga bagong intern din sabay pinakilala yung dalawa. Samantala, ang mga kalaban ay nababahala dahil lahat daw ng mga contact nilang mga buyer ay hindi sumulpot sa lugar na pinag-usapan. Ang kasama niyang si Badger, ay nininervyos naman na baka matunton na sila ng mga pulis kung mananatili daw sila ng matagal dito kaya pinatahimik ito nung babae. Sorpresang may narinig sila at lumabas ang isang malaking kamay mula sa container sabay binuhat din ito ang isang lalaki. Buti na lang ay nai-shutdown kaagad ito ni Willis, pagkatapos ay pinagalitan ang mga kasama kung sino daw ang nangialam sa mekanismo ng robot. Balik sa mga bida, ipinakilala ni Lois ang mga batang nagde-deliver ng kanilang dyaryo sa syudad at ang leader nila ay ang dalagitang si Flip. Ipinakita din ito ang ginagawa nilang Newskid newspaper na binubuo nila big words sa puzzle, Gabby sa opinion section, pati sa cartoons, at siya daw ang tumatayong editor nito. Binanggit niya na may nakita daw silang truck ng basura na nilagpasan daw yung red light. At naisip ni Clark na baka yung mga ninakaw na mga robot ay inilagay sa loob ng mga iyon para daw hindi mahalata. Sa lugar ng huling pagkakita ng truck, tinanong muna ni Clark kung sinabi ba talaga ni Mr. White na ituloy nila yung istorya. Iba nga lang ang sinasabi ng text ni Mr. White sa dalaga, kaya nagsinungaling ito na pumayag naman daw yung boss kaya huwag mag-alala. Pagkapasok nga lang nila sa loob, isa na lang itong abandonadong warehouse na walang laman. Pero may napansin naman si Jimmy na isang patch na may initial na PM. Naisip nilang puntahan ngayon ang dock station at kitang-kita ni Jimmy ang binubuhat na container na may robot sa loob. Pero nakita rin sila ng mga kawatan, kaya tinira sila ng babaeng leader. Inilabas din ng isang goon ang higanting robot at muntikan pang maapakan sila Willis. Samantala, sumunod pala ang batang si Flip at nakita ang humahabol na robot, kaya nagmadali ito para magsumbong agad kay Clark. Buong akala ng dalawa ay ligtas na sila pero hiniwa ang container sa tabi, at nagpakita ang nakakatakot na kalaban. Naengkwentro na ni Lois ang bida, samantalang hinahabol naman ng kaaway si Jimmy kaya tinulungan kaagad siya ni Clark pero naitulak siya sa malayo. Patuloy na hinabol ang dalawa hanggang sa marating nila ang dulo. Aatakihin na sana sila ng robot nang may dumating na lumulutang na lalaki at sinangga ang suntok. Kinuna ng litrato ito ni Jimmy, habang inatake na ni Clark yung robot ng sunod-sunod, at nagtataka naman itong si Willis kung bakit natatalo ang kanyang ninakaw na technology.
Sumunod ay tinitira ng laser beam yung bida pero mabilis ang pagkilos niya at naiilagan rin ang mga atake sa ere. Sa huli, itinulak niya ito sa lupa at tinanggal ang energy core nito sa dibdib, kaya tuluyang nasira yung robot. Meron pa palang isang natitirang robot at nakita ni Clark na aatakihin na nito yung dalaga. Sa puntong ito nanghihina na talaga siya, pero sa hindi maipaliwanag na pangyayari ay lumabas ang kanyang simbolo na S, na nagbigay ulit sa kanya ng bagong buhos na lakas para sugurin ang kalaban. Natalo niya agad ito ng isang suntok lang, kaya nagtataka siya kung saan ba talaga nanggagaling yung superpowers niya. Ilang sandali, tinanong siya ni Lois kung ano ang pangalan nito pero lumipad na lang yung bida nang walang sinasabi. Nung bata pa si Clark, pinakita ng mga tumatayong magulang ang pinanggalingan niya na nagmula pa daw sa space. Kaya yung powers nito siguro ay masasagot lang kung ano man ang nasa loob niyan. Gumitna yung bida dito at lumiwanag ang sahig. Sabay ng pagpapakita ng mga lumulutang na makina at nagulat yung bata. Hinawakan niya ang isa sa mga ito at nagpakita ang lumulutang na lalaki na parang hologram. Kasunod ay kinausap rin siya nito pero hindi maintindihan ni Clark ang mga sinasabi, kasabay din ang paglapit ng ibang mga bakal at nabibiyak na ngayon ang lupa sa ilalim nila. Sa Daily Planet, pinakita ni Lois sa dalawa ang progreso ng kanyang imbestigasyon kung sino ba talaga si Superman. Nakuha rin ng dalaga ang sinuot daw ng tagapagligtas nila, at magbabaka sakali siyang makilala ito gamit ang DNA testing. Oras daw na makilala nila ito. Siguradong magiging ganap na reporters na sila ng kumpanya pero sabi ni Clark ay iba na lang daw na istorya ang habulin nila. Sinabi ni Lois na importante din daw na magpasalamat siya dito, habang hawak ang blurred na picture ni Superman. Pagkatapos noon, umuwi si Clark sa Kansas para hukayin muli ang pinanggalingan niya kasama ng mga magulang. Lumiwanag ito pagkatapos, at lumabas muli ang mga lumulutang na mga makina, sabay naglabas ito ng liwanag at nawala ang bida kasama ng mga yun. Napadpad ngayon siya sa isang kakaibang lugar at tumambad sa harapan niya yung lalaki nung nakaraan. Samantala patuloy yung dalawa sa kanilang imbestigasyon na mahanap ulit yung kalaban na babae, at napansin nila ang kakaibang marka sa lupa papuntang tunnel. Pumasok sila dito at nakita din yung footsteps nung kawatan. Kaya kung susundan daw nila ito ay siguradong magpapakita rin daw si Superman. Balik kay Clark, kinakausap siya ng misteryosong lalaki pero hindi niya ito maintindihan, kaya hinawakan siya nun sa ulo at ipinakita ang isang malapit ng sumabog na planeta. Isang babae na may hawak na sanggol sabay kinuha ito ng nagpakitang lalaki at inilagay ito sa space capsule. Pagkatapos ay gumuho ang kapaligiran kaya naintindihan na ngayon ng bida na tatay niya pala ang imahe na nasa harapan niya. Lumiwanag bigla ang kanyang dibdib na may simbolo ng S, at isa-isang nagbabago ang kanyang pananamit, itsura ng buhok, at ang pinakahuli ay ang pulang kapas sa kanyang likuran. Kumumpleto ito ng bago niyang pagkatao bilang superhero. Pagkatapos noon ay lumabas na siya sa may spaceship at pinuntahan ang kanyang nag-aalalang ina. Ang kalaban naman ay nakipagkita ngayon sa isang sundalo sa gitna ng park para daw makipag-trade. Gusto ni Willis na matanggal siya sa most wanted list pero tinawanan lang siya ng kausap at binalaan ang tungkol sa technology na ninakaw niya. Pero sorpresang nagpakita yung dalawang bida galing ng imburnal, na ikinagalit ng husto ng villain. Ang plan B niya ay pasabugin ang lugar pero agad na napigilan siya ng sundalong kausap niya. Dahil dito, ipinakita na ngayon ni Willis ang totoo niyang itsura bilang si Livewire, at tinira yung sundalo ng malakas niyang kuryente na nagpatalsik dito. Sumunod ay binuhat ng villain ang kalapit na truck at inihagis ngayon ito sa direksyon ng dalawang bida. Pagkamulat muli ng kanilang mata, nakita nilang tinulungan pala sila ng isang lumulutang na lalaki na naka-costume. Lumapit din ito sa kanila pagkatapos at tinanong kung okay lang ba sila, pero napundirya kaagad ang bida ng malakas na kuryente. Sumunod ay pinalutang ni Willis ang mga sasakyan sa syudad at sinusubukan niyang patamain ito kay Superman pero naiilagan niya lang ang mga yun hanggang sa tumama ang huli sa kanya. Sumigaw si Jimmy na marami daw napasabog sa may imburnal, kaya humarang dito kaagad ang bida para pigilan ang kuryente na ibinabato. Napansin nung sundalo yung energy core sa likod ni Willis, kaya habang distracted ito kay Superman, inatake niya yung armor na nagsanhi ng malfunction sa tech suit ng supervillain. Gumawa ito ng electric plasma ball na nagpapalutang din sa mga bagay na yari sa bakal, sabay naisip ni Superman na pasukin ito sa loob. Habang nanghihina, pinuntahan siya ng kalaban at kinuryente palalo yung bida pero ipinaliwanag kay Willis na gusto lang niyang tumulong sa kanya. Sumunod ay hinila niya ito at kinuha rin yung energy core sa likod ng kalaban, na tuluyang tumalo dito pero sinagip pa rin ni Clark yung babae.
Pagkatapos ng laban, napansin ng bida na sobrang naging magulo ang syudad, at nagtataka naman sila Lois na naglilinis din yung superhero ng mga kalat. Ginamit itong pagkakataon ni Jimmy na kunan siya ng litrato, pagkatapos ay ipinakita iyon sa kanilang boss na naghabilin na baguhin daw kaagad ang front page para bukas. Pagsapit ng bagong araw, may airship balloon ang nagkaroon ng aksidente sa may gusali. Ang piloto nito ay pilit na kumikapit sa sasakyan pero tuluyan din siyang nahulog, kasabay din noon ang pagkahulog ng malaking bakal mula sa itaas. Buti na lang ay parehas na sinalo ito ni Superman habang dahan-dahan na bumababa ang bida sa ligtas na lugar. Tinanong niya ang lahat kung may nasaktan ba, pero nakatitig lang sa kanya ang mga tao dahil ngayon lang sila nakakita ng katulad niya. Sumulpot naman si Lois sa likuran at humihingi ng interview, pero hindi komportable ang superhero na gawin ito kaya agad siyang lumipad sa ere. Samantala, nagpapanik na tumatakbo ang mga gwardya sa hallway nang biglang may bumukas ng pintuan, kasabay din ang pagtulak sa isa ng hindi malaman na bagay. Sorpresang nagpakita ang kawatan na si Kyle, at ang kasamahan din nito na si Roughhouse, na madali lang napatalsik ang bantay sa lugar. Galit na tinanong nito kung saan daw ang selda ni Shuban at saktong katabi na lang pala nila ang nakakulong niyang kapatid. Tinanggal ng malaking kasamahan ang bakal na pintuan, habang si Kyle naman ay nagbigay ng bagong equipment sa babae. Ngunit dumating na ang mga reinforcement sabay inuutusan silang ibaba ang kanilang mga sandata. Ayaw gawin yun ni Shuban at sumigaw ito ng napakalakas na sonic wave na sumira din ng pasilidad. Sa Daily Planet, may 3 reporter ang pumasok na pala sa opisina nila at nagpakilala rin ang mga ito. Sila ang Daily Planet Star News team pagkatapos ay unang nagsabi ng pangalan si Steve ng Sports News. Pagdating naman sa chismis, maaasahan nyo ng sobra ay si Cat Grant. At ang huling reporter ay si Ronnie pero tumangging gawin ang childish intro na kagaya nila. Pagkatapos ay kinuha ng lalaki yung blackboard na may mga clue kung nasaan si Superman, at ipinaliwanag ni Ronnie na napag-utusan lang daw ang mga ito na sila na ang magpapatuloy ng imbestigasyon. Nagreklamo si Lois pero ang utos ni Mr. White ay dapat ang mga opisyal na reporter lang ang gumagawa ng mga ganitong trabaho. Pero ang determinadong dalaga ay nagsabing hindi magpapahuli, at siguradong sasamahan daw siya ni Jimmy. Sa balita, nakita ng mga bida ang 3 kawatan na tumakas sa preso, sabay sinabi ni Jimmy na ang mga equipment nila ay katulad kay Livewire. Sumunod ay pumunta sila sa mismong kulungan ng insidente, at nagmungkahi si Lois na gamitin ang mga fake reporter ID para payagan silang bigyan ng interview. Sa loob ng opisina, nagtanong ang warden kung sino ba talaga sila, kaya nagpanggap si Lois na siya daw ang sikat na news reporter na si Cat Grant. Si Jimmy naman ay si Ronnie ng Investigative News, at ang pinakahuli ay si Steve. Tinanong agad ni Lois ang tungkol sa mga nakatakas kahapon, kaya napilitang sumagot ang officer na sila ay small-time criminals lang na nagnanakaw sa mga convenience store. Pagkatapos noon, hindi pa rin sila nakukontento at pinuntahan ang mismong lugar ng insidente. Sa loob nito ay may nahanap si Lois na papel na may nakasulat na mga oras, at tinanong ni Clark kung ano ang purpose nito. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa labas, sabay pinakita ni Jimmy ang nahanap niyang mapa ng bangko sa likod daw ng poster. Kaya naisip ng grupo ang pinaka-secured na bangko ng syudad at ito ang Metropolitan City Bank. Tama nga sila, sa eksaktong oras ay nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng bangko at ginawang yelo ang mga tao dito. Nagpakita rin ang 3 kawatan katabi ng freezing gun, sumunod ay sinimulan na nilang sirain ang pintuang bakal ng vault. Pagkatapos gawing yelo, sinigawan ni Shuban ang pintuan hanggang sa tuluyang mawasak ito. Nilagay din nila sa sako ang mga pera, sumunod ay may nagpakitang gwardya at binalaan sila na papunta na daw dito ang mga otoridad. Pero inatake lang siya ni Roughhouse at yung yelo ay umabot hanggang sa labas. Sinabihan ni Superman ang dalawa na lumayo na daw dito, pagkatapos ay pumasok na kaagad ang bida sa loob ng bangko. Inutusan niya ang mga kriminal na tanggalin daw nila yung yelo sa lahat, pero tumangging gawin yun ng babae at sumigaw ito ng sobrang lakas na nagpatalsik sa bida papunta sa pader. Inatake rin siya ni Roughhouse pero napigilan kaagad ito ng bida ang suntok niya. Gumanti si Superman sa paghagis ng kalaban, sumunod ay nagtago si Kyle kasama ang freezing gun. Patuloy naman sa pag-atake ng sigaw yung kapatid at madali lang naiilagan ito ng bida sa paglipad niya. Ginamit ni Kyle yung sandata nila pero nag-malfunction ito at hindi nila alam kung paano ito patigilin. Kaya ang ginawa ng kasama nila ay sinuntok ito sa ere, at sorpresang may lumutang nakakaibang bagay sa harapan nila.
Naging pillar ito na gumawa ng kumakalat na yelo, at ang resulta noon ay naging yebe rin ang mga kawatan. Kumalat din ito hanggang sa labas ng gusali, at naapektuhan din ang mga tumatakbong tao, ganun din ang lahat ng bagay sa kalsada. Patuloy pa rin sa paggawa ng ice storm ng aparato sa loob, at unti-unting nababalutan ng yelo naman si Shuban. Ganun din si Superman, habang nakikitang nasa panganib na yung dalawa niyang kaibigan. Nagresulta ito ng paggising ng bago nitong kapangyarihan, kaya madali lang niyang nasira ang sumasakop na yelo. Sa huli, lumipad yung bida sa ere at tumira siya ng heat vision direkta mismo sa device. Sa sobrang init nito, tinunaw nito yung bakal hanggang sa tuluyang masira niya yun at mapasabog. Nawala rin ang lahat ng yelo sa paligid pagkatapos ng pangyayari, at nagbalik na sa normal ang kapaligiran.